Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang mo na manood, please click mo na yan, Jelmis TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much. So topic natin po today's video, Pura Luka Vega, kalaboso na. Yan guys, di ba? Laman yan ng mga balita. Actually, nung isang araw yan guys, ngayon lang tayo nakapag-vlog. So, arestado na siya. Inaresto siya ng Manila Police District sa pangunguna ni Colonel Gutierrez. So, dahil ito, kung maalala nyo, di ba, biglang nag-viral to dahil sa pambabastos sa panalangin na itinuro natin Panginoon Jesus na yung ama namin ginawang bar o binastos, hindi nirespeto bilang pananampalataya. So, alam naman natin, nag-viral yan guys noon, di ba? Na nung nakita natin, talagang siyempre magagalit ka dahil sa atin yung ama namin na dasal na yan, lalo sa mga Katoliko, napakasagrado niya. Di ba? Pagka dinadasal natin yung simbahan, hawak-hawak yung kamay, nakataas yung kamay, nakapikit, nagdarasal ng ama namin. Dahil yan ang tinuro niya, di ba? Seryoso tayo yung nagdarasal sa ating mga panalangin. Kaya nire-respeto natin yan. Tapos, mapanood mo, nang ginagawang barb lang yung dasal na yan. At sa dami naman pwede namang gayahin niya, di ba? Drag queen nga siya, drag ka artist. Eh, wag na yung sa sa pananampalataya. Kahit na na lang, okay lang, wag lang to, di ba? So, dahil dyan, sinampahan siya ng kaso yung Philippine Jesus for Movement. At pangalawa, itong mga organizer ng Poong Nazareno. So, kasi nakita niyo naman, di ba, ang damit niya, Poong Nazareno. Itong si Pura Luka Vega. Actually guys, hindi naman ito dapat sampahan ng kaso eh. Pagkatapos niyang bastusin yung ama namin, so ang nangyari, binigyan pa ng pagkakataon itong mga organizer ng Poong Nazareno sa Quiapo. Para nga, siyempre, kung makita mo, baka nagkamali lang siya, nabigla lang siya. Hinihintay na mag-sorry lang. Di ba? Aminin na nagkamali siya, mag-apology siya sa mga tao. Eh, hindi niya ginawa. Kaya nung after mga 1 month na lumipas, eto na, nagsampa ng kaso nga ito para nga lang maturuan ng leksyon, di ba? Kasi nga naman baka pamarisan pa. So, yun na nga, after ng month na yun, guys, na kumaalala nyo, na personal ng grata siya. So, ibig sabihin ng personal ng grata, yung bawal na siya pumunta sa lugar na yun. At hindi na siya welcome. So, ang daming lugar guys, almost 17 lugar to na nag-personal ng grata sa kanya. Nanguna dito, mismo kanyang bayan, taga General Santos pala tong si Pura Luka. Tapos Nueva Ecija, dito sa Maynila, Malolos, Pampanga, Cebu, Bukidnon, Oriental Mindoro, Marikina, Laguna, at iba pa guys. Yan ang nagano sa kanya. So ngayon, inaresto na siya kasi nga nasa regional trial court na yung kaso niya. So sabi niya, nagulat daw siya kasi wala naman daw notice, pero kung titingnan natin guys, meron pa ng piyansa to, 72K, na pwede niyang makalaya sa pansamantala habang dinidinig yung kaso. May nakita pa nga tayo social media, di ba, humihingi ng donation para sa kanyang bail. Itong si Pura Luka Vega. So, tama lang to guys kasi nga dapat mabigyan ng leksyon to. Sana nga tumanda na kasi kahit sabihin natin yung 72,000, maliit sa kanya kung may mayaman naman siya o maraming tutulong sa kanya. Yung integrity niya kasi, di ba? Yung kahihiyan. Sa yung pangalan mo nasa social media. Tapos ngayon, inaaresto na siya. So, para hindi na sa pamarisan, tama yung hakbang na to guys, tama. Kaya nga sabi ng mga organizer ng Quiapo, gusto pa sana bigyan talaga ng chance. Kasi nagmamatigas. Sana nga itong nakasakit ng damdamin natin bilang Katoliko, mananampalataya. Mataas pa ang pride niya, di ba? Kung ano pa sinasabi niya, hindi na lang humingi. So, dito mo makikita kung yung tao ay humble o medyo may pagkamayabang, di ba? Kapag nagkakamali, ayaw aminin, nagpapalusot pa, di ba? At marami pang sinasabi na parang panunod siya pa minsan sa mga tao nag-aakusa sa kanya.
Kaya nga, ito guys, ang talagang lagi natin i-call out dahil nga, yung mga bagay na ganito na pag walang respeto sa ating pananampalataya, hindi pa malisan, di ba? Gaya ng sinabi ko dati, si Pope Francis nga, di ba? Pag pumupunta sa iba't ibang bansa, ang una niyang mga kinakausap din ay yung mga iba-ibang relihiyon ng bansa na pupunta niya. Meron yung Muslim, Buddhism, Christian, at kung ano-ano pa man. Talaga siya, lahat ng tao, kaya isa, nire-respeto kahit hindi sila Katoliko, kahit mga Muslim sila, okay lang, brotherhood tayo eh. So, magandang huwaran yun. Pero yung mga ganito guys, hindi magandang huwaran to kasi nga, nambabastos to. So, tayo bilang solid na Katoliko, nakakandado pa, tayo nire-respeto natin yung mga ibang mga kaibigan natin, di ba, na ibang sekta. Yun ang, dyan sila naniwala, dyan sila, yun ang gusto na, respeto natin. Huwag na lang natin bastasin, di ba? Siguro, pwede makapag-debate ka, pero yung bastasin na mismo pangit naman yun. So yan guys, abangan natin kung magpapiyansas to. O, tingin ko magpipiyansas to, hihingi ng maraming tulong. At sana madala na rin siya, para hindi na lang talaga siya pamarisan ng ating mga kababayan na irespeto, matutong rumispeto muna sa sarili, pangalawa sa kapwa-tao, at ang importante, yung religion. Di ba? Na kinaaniban ng bawat isa sa atin. Right? So, ganito naman po guys. Thank you very much po.